Naging usap-usapan din ang 140 billion peso insertion na ginawa ni Chis Escudero nung nagkaroon ng reconciliation ng bicameral report noong 2024. Which was, by the way, incredibly suspicious. Kasi kung titignan natin, ang ginawa nila noon to circumnavigate yung konstitusyon that says that the education sector has to get the largest portion ng ating budget every year. Ang ginawa nila, itinaas ang budget ng DPWH. Second before the education sector. Tapos, ilang bilyon ang dinagdag nila sa education sector. Pero, yung dapat na nasa DPWH na ginagawa, tulad ng mga classrooms, ay napunta sa DepEd. So kung titignan natin, kung pare-parehas lang ang gawi, na mas mababa ng ilang bilyon ang budget ng edukasyon kung ikukumpara sa puro at even nabawasan na burden ang DPWH. Yung dapat na nasa DPWH, nilagay nila sa education. Kasi at least doon, tumaas daw or pinakamalaki pa rin ang edukasyon. It's just that, kapag tinanggal natin yung dapat napunta talaga sa DPWH, masyadong maliit ang pera ng edukasyon. And it will not be the largest portion of the budget. Nagdrama rin in an impassioned melodramatic speech si Senador Joel Villanueva from Bulacan. Siya rin ang may baliwig ng Bulacan, the largest recipient ng mga flood control projects, na may pinakamalaking insertion sa BICAM budget na pinasa ni Grace Poe, ni Chis Escudero at ni Martin Romualdez. Sa isang House Committee hearing naman, nag-motion si Chal Diokno supported by the minority including Erice para maglagay ng full disclosure ang mga kasama nila sa hearing para malaman kung meron bang conflict of interest. For all the members of the three committees,